Agad na naglaban sina Okarun at Evil Eye upang patunayan ni Okarun na kaya niyang kontrolin ang kalaban gamit ang laro bilang pangunahing mekanismo. Dito makikita ang matinding palitan ng atake sa pagitan ng dalawang pangunahing karakter, ang mabilis at maliksing galaw ni Okarun, at ang malakas at makapangyarihang pag-atake ni Evil Eye. Umatake si Okarun gamit ang kanyang buong lakas, at napatalsik niya si Evil Eye ng matindi sa laban at diretsong tumama sa bahay ni Seiko. Dahil dito, sumabog at tuluyang nasira ang bahay. Pagkatapos ng impact, bumalik si Okarun sa kanyang totoong anyo, habang si Evil Eye ay halatang tuwang-tuwa, humanga pa sa ipinakitang lakas ni Okarun sa pakikipaglaban. Nag-alala naman sina Momo at ang iba pa, dahil alam nilang hindi na agad makakapag-transform muli si Okarun. Ngunit kampante itong sumagot, sinabing may plano siya. Nang makalapit si Evil Eye at hinamon siyang mag-transform ulit para ipagpatuloy ang laban, diretsahan siyang tinanggihan ni Okarun. Sinabi niya, ayoko. Hindi ko ugali ang mambuli ng mahihina. Hindi mo ako matatalo at sigurado ako roon base sa laban natin kanina. Kaya hindi na kita lalabanan. Agad namang nag-init si Evil Eye at paulit-ulit na sinasabi, sino ang tinatawag mong mahina? Malakas ako. Mapapansin dito na parang ugali ng isang bata ang ipinapakita niya. Sa huli, ipinaliwanag ni Okarun na lalabanan niya si Evil Eye kapag mas lalo pa itong lumakas. Ngunit may kondisyon, ayokong makipaglaban ka sa ibang tao. Gusto ko ako lang ang labanan mo. Pumayag si Evil Eye, ngunit may dagdag na kondisyon si Okarun, dahil siya ay nag-aaral pa, maaari lamang silang maglaban isang beses sa isang linggo. Kung hindi siya papayag, hindi na siya muling lalabanan ni Okarun. Nagtaka si Momo at tinanong si Turbo Granny kung ano ba ang nangyayari, at ipinaliwanag nitong gusto lang talagang maging kalaro ni Okarun si Evil Eye. Sa kabila ng kasunduan, nagulat ang lahat nang biglang hinubad ni Evil Eye ang kanyang underwear. Ibinigay niya ito kay Okarun bilang simbolo ng kanyang pangako na hindi siya papatay ng kahit sino. Siyempre, nagulat sina Momo at Aira sa ginawa niya, ngunit tinanggap pa rin ito ni Okarun bilang tanda ng kanilang kasunduan. Bumalik naman si Gigi sa kanyang normal na anyo at nagtataka kung bakit ganoon ang naging reaksyon ng lahat. Sinabi ni Manjiro na siya na ang bahala sa cursed item at dadalhin niya ito sa kanilang shrine. Pagkatapos, nagpaalam na siya sa grupo. Dumating din ang mga magulang ni Gigi upang sunduin siya, at taos-puso silang nagpasalamat kay Seiko sa pag-aalaga at pagbabantay sa kanilang anak. Ngunit kahit nakangiti si Gigi, makikita pa rin ang pag-aalala sa kanyang mukha dahil baka bigla siyang mag-transform anumang oras. Agad naman siyang pinaalalahanan ni Seiko na ipagpatuloy lamang niya ang kanyang training tungkol sa chi upang makontrol niya ang kanyang sarili. Samantala, tinawag na rin ni Aira si Okarun upang umuwi. Nagpaalam si Okarun kay Momo at sinabi na magkikita na lang silang muli kinabukasan. Ngunit agad siyang tinanong ni Momo kung iyon lang ba ang sasabihin niya, tila ba may nais pa itong ipahayag o gawin bago tuluyang umalis. Napansin agad ito ni Aira at mabilis na kinompronta si Momo, dahilan upang tuluyan na ring magpaalam ang dalawa at umuwi na. Pagbalik ni Momo sa kanilang tahanan, tumambad sa kanila ang malungkot na realidad, tuluyan nang nawasak ang kanilang bahay. Dahil dito, iminungkahi ni Seiko na pansamantala muna silang pumunta sa isang bathhouse upang makapagpahinga at makalimot kahit sandali. At ayun na nga, mga kaanilog, sinubukan muna nilang mag-enjoy habang tinatakasan ang bigat ng problema sa pagkasira ng kanilang tahanan. Pagbalik nila, laking gulat nila sa nadatnan at agad silang umatake. Dito nagsalita si Okarun, ipinahayag na nag-aalala siya para sa kanilang bahay. Dahil dito, nagpasama siya kay Aira upang puntahan si Mr. Mantis at humingi ng tulong, umaasang may paraan upang maibalik sa dati ang kanilang nasirang tahanan.
Doon ipinakilala nila ang isa pang kaibigan, si Mr. Ludris, isang construction specialist, na posibleng maging susi para muling maitayo ang kanilang bahay. Naglabas si Mr. Mantis ng isang kakaibang cube na tinawag niyang nanoskin. Ipinaliwanag niya na ginagamit ito para sa construction at napakadaling gamitin, ilagay lang ito sa isang lugar, hulmahin na parang clay figure, at kaya nitong maging anumang bagay na gusto mo. Namangha ang lahat sa kanilang nakita, halos hindi makapaniwala. Dinagdag pa ni Mr. Mantis na kahit masira ito, maaari pa rin itong ibalik sa original form. Kailangan lang isipin kung anong bagay ang nais mong gawin, at ang nanomachine na ang bahalang sumagap ng electric signals mula sa iyong utak upang likhain ang eksaktong imahe na nasa iyong isipan. Agad nila itong sinubukan, at inabot man sila hanggang kinabukasan, muling nabuo ang munting tahanan ni Seiko. Dahil dito, buong puso siyang nagpasalamat kay Mr. Mantis. Tuwang-tuwa rin si Okarun dahil sa wakas maayos na ulit ang bahay ni Momo. Anya, pakiramdam niya ay bahay niya na rin ito, at hindi siya mapakali hanggat hindi ito na ibabalik sa dati. Napangiti si Momo sa kanyang narinig at sinabing, naging tambayan na ito ng iba't ibang klase ng tao, bago ko pa namalayan, kaya naman dapat natin itong protektahan. Habang naglalakad papuntang school, tinanong ni Gigi si Momo kung may nagugustuhan na ba siya. Napahinto si Momo ng ilang segundo, tila bang huminto rin ang oras sa kanya. Bigla siyang naubo upang itago ang kanyang reaksyon, ngunit agad napansin ni Gigi na may tinatago ito, kahit papilit ni Momo na itanggi. Maya-maya pa, agad kinamusta ng mga estudyante si Gigi matapos ang matagal na pagkaka-absent niya. Inalok pa siya ng isang inumin, ngunit bago pa man siya mapigilan ni Momo sa pag-inom nito, bigla na siyang nag-transform bilang Evil Eye. At ang una niyang nasabi sa harap ng mga estudyante ay, papatayin kita. Nagulat ang lahat at nanlaki ang mga mata sa narinig, kaya mabilis siyang hinila ni Momo at sinabing, yan na ba ang uso ngayong joke? Sinabihan niya si Evil Eye na bumalik na sa dati niyang anyo, ngunit tumanggi ito at sinabing masarap daw ang iniinom niya. Ilang sandali pa, nakakita si Evil Eye ng isang soccer ball. Mabilis niya itong sinugod, sinuntok, at sinipa. Pero imbes na ang bola ang mapunta sa net, mga tao ang tumilapon dito. Naghahanap ng paraan si Momo, sinubukan niyang bumili ng mainit na inumin, ngunit laking gulat niya na out of stock ang lahat. Sa classroom, ramdam na ramdam ang tensyon. Lahat ng estudyante ay nakatingin kay Gigi. Pinayuhan siya ni Momo na tumahimik at magsulat na lang sa notebook. Sumunod naman ito, ngunit nang tinanong kung ano ang isinulat, ipinakita niya ang notebook na puno ng sulat na parang gawa ng isang bata, nakalagay pa roon, ang mga taong gusto kong patayin. Agad tinakpan ni Momo ang bibig niya dahil sa lakas ng kanyang pagkakasabi. Pagsapit ng recess, wala pa ring mainit na pagkain, kaya't napilitan si Momo na pakainin si Gigi kung ano man ang meron. Ngunit laking gulat niya nang biglang kamayin ni Evil Eye ang pagkain. Pinagsabihan siya ni Momo na gumamit ng chopsticks. Sinubukan naman niya, ngunit halatang hindi siya marunong, kaya sa inis, kinamay na lang ulit niya ito. Pagbalik nila sa classroom, tinanong si Momo ng kanyang kaibigan kung anong nangyayari kay Gigi. Nagbiro pa ito na baka sinasaniban siya at baka may tinatago siyang golden ball. Nabigla si Momo sa narinig dahil pamilyar sa kanya ang bagay na yon. Kaagad niyang tinanong kung saan nila nakuha ang impormasyon at ipinakita ng kanyang kaibigan ang cellphone nito. Laking gulat niya nang makita na trending topic ito online bilang The Ghost in the Housing Complex. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.